Matapos iligtas ang mundo at talunin si Antares, maaari nang magpahinga si Song Jinwoo. Maaari na niyang tanggapin ang kanyang tagumpay at mamuhay ng payapa kasama ang kanyang pamilya. Ngunit para kay Jinwoo, hindi sapat ang isang mundong nailigtas kung kapalit naman nito ang napakaraming buhay na nawala. Kaya gumawa siya ng isang desisyong ikinagulat maging ng mga rulers. Sa halip na tanggapin ang kanyang tagumpay, hiniling niyang gamitin muli ang Cup of Reincarnation at nang bumalot ang matinding liwanag sa buong mundo, muling umikot ang panahon. Bumalik ang lahat sa nakaraan. 10 taon bago magsimula ang trahedyang dulot ng mga gates. At sa pagkakataong ito, pinili ni Jinwoo na akuin ng mag-isa ang buong digmaan laban sa mga monarchs. Lumipat ang eksena sa bahay ni na Jinwoo at sinabi ng kanyang ina, "Jin-ah, maaari mo bang gisingin ang kuya mo?" At sumagot si Jin-ah, "Sige po." Ngunit pagpasok niya sa kwarto, nagulat siya. "Hala, gising ka na pala." At dito nga makikita si Jinwoo. Unti-unti niyang pinagmamasdan ang paligid. Kagagaling lamang sa paliligo ni Jin-ah. Naamoy niya ang nilulutong sabaw sa kusina. Naririnig niya ang tunog ng kutsilyo ng kanyang ina habang naghahanda ng pagkain. At sinabi ng kanyang ina, "Magandang umaga, Jinwoo." At napasabi na lamang si Jinwoo sa kanyang isipan. At sigit sa lahat, narito rin ang sarili kong amoy sa kwartong ito. Pagkatapos, napatingin siya sa isang pamilyar na mukha at dito nakita niya ang kanyang ama. Agad niya itong tinawag, "Tatay." Ngunit nagtaka ang kanyang ama at sinabi, "Tatay, hindi ba dad ang tawag mo sa akin?" At dito, hindi na napigilan ni Jinwoo kanyang mga luha at sinabi ng kanyang ama, "Anong nangyayari, Jinwoo? Bakit ka umiiyak?" At sumagot si Jinwoo na, "Sa tingin ko, nananaginip lang ako ng masama. Tama, tapos na ang bangungot na yun." Narito ang kanyang kapatid, malusog ang kanyang ina, at maging ang kanyang ama ay kasama nilang muli. Ito na ang huli niyang pagkakataon upang itama ang lahat, at hindi niya ito hahayaang masayang. Sa pagkakataong ito, babaguhin niya ang hinaharap gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit sa kabila ng lahat, nais muna niyang namnamin ang payapang sandaling ito bilang gantimpala sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Alam niyang kahit sa mga oras na iyon ay naghahanda ng mga monarchs ng napakalaking gate upang sakupin ang mundo. Ngunit hanggat wala pa ito napipinsala, nais muna niyang manatili sa payapang panahon ito kahit sandali lamang. Pagkatapos, habang naglilinis ng bahay ang kanyang ina, may nakita itong sulat. Iniwan ito ni Jinwoo bago siya umalis upang harapin ang mga monarchs. At nakasulat dito, "May kailangan lang akong asikasuhin. Kapag natapos ko ito, babalik ako." Lumipat ang eksena. Makikita si Bero na nakikipaglaban sa mga halimaw. Sa isang iglap, pinugutan ni Bero ng ulo ang kanyang kalaban tulad ng kanyang palaging ginagawa. Habang si Belyon naman ay patuloy na pinababagsak ang napakaraming halimaw sa paligid. At nagpatuloy si Jinwoo sa pagsasalita. Ang mga araw sa mundong ito ng walang katapusang kadiliman ay napaka-boring kung walang nagaganap na labanan. Pagkatapos, ipinakita ang mga monarchs at sinabi ni Jinwoo, "Sa panahong ginugol ko rito, isa-isa kong hinarap at tinalo ang mga monarchs. At matapos ang matinding pakikipaglaban, nagtagumpay rin akong pabagsakin ang Monarch of Transfiguration. At sa paglipas ng panahon, 27 taon nang lumipas mula nang dumating ako sa Dimensional Rift. Sa wakas, papalapit na rin ako sa katapusan ng mahaba at nakakapagod na digmaang ito. Ang natitira na lamang ay ang Dragon King at ang kanyang Army of Destruction. Mabuti na lamang at mas mabagal ang pagdaloy ng oras sa Earth. Marahil ay 2 taon pa lamang ang lumipas mula nang umalis ako. Makakasama ko na ulit ang aking pamilya pagkatapos ng 2 taon. Kamusta na kaya sina nanay at tatay? Sigurado akong mas tumangkad na din si Jin-ah. Siguro ay dapat mas marami akong naipaliwanag bago ako umalis." Pagkatapos, nagsalita si Belyon, "My King, tapos na ang ating misyon dito. Patay na ang lahat ng ating mga kalaban." At sumagot si Jinwoo, "Mabuti, hindi na tayo matatalo sa pangalawang pagkakataon." At sabay sinabi niyang, "Arise." At dito, lahat ng mga halimaw na kanilang napatay
ay bumangon bilang mga shadow soldiers si Jinwoo at lumipat ang eksena kay Antares. At sinabi nitong ang Monarch of Transfiguration, si Yogomont, natalo na. At sinabi ng isa niyang alagad na kailangan na nating lumayo sa kalaban, my king. Ngunit sumagot si Antares, hindi, pagod na akong tumakas. Mananatili ako rito at haharapin ko ang Shadow Monarch. Humahanga ako sa iyo, Monarch of Shadows. Hindi ko inakalang gagamitin mo ang Cup of Reincarnation upang ibalik ang panahon. Akala ko ay muli tayo magkikita sa ating walang hanggang pagkakatulog. Ngunit eto, pareho pa rin tayong buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, isa sa atin ang tuluyan ng matutulog magpakailanman. At dito, lumitaw si Jinwoo. Pagkatapos ay sinabi ni Antares, ako si Antares, ano ang pangalan mo, Shadow Monarch? At sumagot si Jinwoo, Song Jinwoo, may huli ka pa bang sasabihin? At sumagot si Antares na, wala na. At sa isang iglap, mabilis na sumugod sina Jinwoo at Antares sa isa't isa. Nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan. Kasabay nito, sumugod din ang kanilang mga hukbo at nagsimula ang isang matinding digmaan. Pagkatapos, lumipat ang eksena. Ang Diyos ng kamatayan ay malapit nang bumaba sa mundong ito. Sa normal na pagkakataon, malamang ay hindi pinansin ng mga tao ang propesiyang ito. Ngunit dahil si Lady Selner mismo ang nagsabi nito, naging malaking usapin ito sa buong mundo. At sinabi ni Lady Selner, ang Diyos ng kamatayan ay bababa sa mundong ito kasama ang isang napakalaking hukbo. At gaya ng alam nating lahat, walang sino man ang makakatakas sa kamatayan. Kaya walang saysay ang pagtakbo. 2 taon lang nakalipas mula nang biglang magising ang kanyang third eye. At mula noon, tama niyang nahulaan ang pagkamatay ng isang diktador sa North Korea, ang pag-hijack ng isang eroplano ng mga terorista, at maging ang pagbagsak ng isang stock market dahil sa pagbagsak ng presyo ng mga bahay. Dahil sa paulit-ulit na pagkatotoo ng kanyang mga hula, naging sentro siya ng kontrobersya sa buong mundo. Kaya nang ihayag niya ang katapusan ng mundo, labis na nabigla ang lahat. At kinabukasan, isang napakalaking itim na butas na kayang takpan ng buong kalangitan ng Seoul ang lumitaw. At mabilis na kumalat sa buong mundo ang propesiya ni Lady Selner. At sinabi ng mga tao, tingnan ninyo, bumubukas na ang butas. Lahat ng tao nakakita sa napakalaking gate ay natakot at nabahala. At sinabi pa ng iba na, anong nangyayari? Iyon na ba yun? Ngunit wala namang lumalabas mula rito. Pagkatapos, makikita si Jinwoo na lumabas nang walang nakakapansin sa kanya at tahimik siyang nakihalo sa gitna ng mga tao. Ngunit maya-maya lamang may lumapit sa kanya habang may dalang bulaklak. Binabati kita sa ligtas mong pagbabalik, Mr. Song Jinwoo. O dapat ko bang sabihin, Shadow Monarch? Hindi ko akalaing babalik ka na mukha kang isang middle school student. At sumagot si Jinwoo, naisip ko lang na baka mabiglang mga tao kung magpapakita ako may buong balbas. Masarap din palang pakiramdam na may kahit isang taong sumalubong sa pagbabalik ko. At sinabi ng mensahero, isipin mo nga naman, nakabalik ka matapos mong lipulin ang lahat ng mga monarchs na mag-isa. Tunay na kamangha-mangha. Ngunit ramdam ko ang bigat ng milyon-milyong sundalo na kasama sa bawat hakbang na ginagawa mo. At sumagot si Jinwoo, Doda akong sinadya mong pumunta rito para lang bigyan ako ng bulaklak. Anong sadya ng isang sugo ng mga rulers sa akin? At sumagot ang mensahero, may mensahe ang mga rulers para sa iyo, Shadow Monarch. Medyo hahaba ang pag-uusap na ito. Kaya paano kung lumipat muna tayo ng lugar? At sumagot si Jinwoo na, sige, may naisip din akong lugar na gusto kong puntahan. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang lugar kung saan maaari silang mag-usap ng maayos. At sinabi ng mensahero, gusto mo talagang dumaan muna sa isang ice cream shop? At sumagot si Jinwoo, kapag matagal kang naipit sa gitna ng kawalan, talagang hahanapin mo ang matatamis. Kaya ano nga ang sinabi ng mga rulers? At sumagot ang mensahero, una sa lahat, nais nilang magpasalamat sa iyo. Ngunit agad na sinabi ni Jinwoo, lampasan na natin ang mga formalidad. Diretsuin mo na, may problema ba? At sumagot ang mensahero, hindi. Sa katunayan, narito ako dahil natapos na ang lahat. Ngunit nag-aalala ang mga rulers sa magiging epekto ng kapangyarihan mo sa mundong ito.
At gaya ng alam mo, masyadong malaki ang kapangyarihan na taglay mo para kayanin ng Earth. At sumagot si Jinwoo. At sinabi ng mensahero na kung walang mana, masyadong marupok ang mundong ito. Kaya kung papayag ka, nais naming ilipat ka sa ibang mundo na kayang tanggapin ang iyong kapangyarihan. At sumagot si Jinwoo na sa halip na dumaan pa sa lahat ng iyan, maaari nyo na lang akong iselyo at tapusin na natin ito. Pagkatapos, sumagot ang mensahero. Yun ay isa ring posibilidad, ngunit at dahil dito, unti-unting kumakawalang kapangyarihan ni Jinwoo. Nanlaki ang mga mata ng mensahero at sinabi ni Jinwoo, sinusubukan ba ninyo akong alisin ngayong matupad ko ng aking layunin? Dahil natatakot kayo sa kapangyarihan ko? At agad na sumagot ang mensahero, hindi yun ang ibig ko sabihin. Pakiusap, tingnan mo ito. At dito, ipinakita niya ang kanyang cellphone. Makikita rito si Lady Selner at sinabi nito, ang Diyos ng kamatayan ay bababa sa mundong ito. At sinabi ni Jinwoo, tungkol saan ang artikulong ito? At sumagot ang mensahero, malaki nang naging atensyon ng propesiya ni Lady Selner bago ka man dumating. Hindi naman siya ganun kagaling na manghuhula nung unang nawala ka. Ngunit binago ng pakikipag-ugnayan niya sa aming mundo ang kanyang buhay. At sinabi ni Jinwoo, kaya ang ibig mong sabihin, ang pag-iral ko ay maaring magdulot ng pagbabago tulad nito? At sumagot ang mensahero, opo sir. At sinabi ni Jinwoo, maaari ka bang bumalik na lamang sa ibang pagkakataon? At dito nagpaalam ng mensahero, gaya ng inyong nais, dakilang monarch. Pagkatapos napaisip si Jinwoo, kung ang bawat nilalang ay may dahilan kung bakit ito umiiral, may isang bagay akong tiyak na alam. Bilang bagong Shadow Monarch, ginamit ko ang kapangyarihang ito upang pigilan ang mga supernatural na sakuna na nagbanta sa mundo, pati na rin ang mga pag-atake ng mga monarchs. Kaya natupad ko ng aking tungkuling nakatakda para sa akin. Ngunit kung ganon, ang kapangyarihang ito ay katulad ng nuclear fuel na matapos magamit ay nagiging mapanganib na basura. At dahil doon, napapatanong ako ba'y isa ng nilalang na hindi na kailangan sa mundong ito? Nakakalungkot isipin. Pagkatapos, biglang may dumaan sa labas ng ice cream shop. At dito nga, nakita ni Jinwoo si Cha Hae-in. Agad siyang lumabas upang habulin at silipin ito. At nagpatuloy si Jinwoo sa kanyang isipan. Mula ngayon, marahil ay patuloy kong tatanungin ang sarili ko kung dapat pa ba akong manatili sa Earth. Ngunit biglang napatigil si Cha Hae-in at napasabi ito, ha? Ganito ba talaga kabango ang amoy ng ice cream? At nagpatuloy si Jinwoo. Ngunit kung kailangan ko magbigay ng kahit isang dahilan para manatili rito, yun ay dahil narito pa rin ang mga taong mahal ko. Pati na rin ang mga taong nagmamahal sa akin ngayon at ang mga nagmamahal sa akin noon. At dito, ipinakita ang mga taong naging bahagi ng buhay ni Jinwoo sa mga nagdaang panahon. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Sa tingin ko, sapat na yung dahilan upang manatili ako rito. Kaya mananatili ako. At hahanapin ko pang iba pang dahilan kung bakit dapat ako magpatuloy at manatili. Samantala, sa bagong mundong nilikha matapos gamitin ng Cup of Reincarnation, may isang tao na tila may kakaibang nararamdaman. Bagamat hindi niya ito may paliwanag, pakiramdam niya ay may mahalagang bagay siyang nakalimutan. At ang taong ito ay walang iba kundi si Woo Jin-chul. Habang nasa trabaho, hindi niya maiwasang mag-isip. Pakiramdam ko ay may mahalaga akong nakalimutan. Pero kahit anong pilit kong alalahanin, wala naman akong maalala. Habang mas iniisip ko kung ano yon, mas lalo lamang ako nakakaramdam ng kakaibang lungkot at kawalan. Sa mga panahong iyon, 4 na taon na siyang nagsisilbing opisyal ng Violent Crimes Division. Habang malalim ang kanyang iniisip, nilapitan siya ng kanyang kasamahan at inabutan ng kape. Sir, bakit parang ang lalim ng iniisip ninyo? Tinanggap ni Woo Jin-chul ang kape at bahagyang ngumiti. Salamat. Pagkatapos ay napaisip pa siya. Sabi nga nila, ang taong laging abala ay walang oras para malungkot. Kaya siguro kailangan ko na lang magtrabaho. At tumipat ang eksena. Sinabi ni Woo Jin-chul, sinong mga yan? At sumagot ang kanyang kasamahan. Ah, sila ba? Well, at dito nga nagsalita ang mga kriminal. Isang anino ang lumitaw mula sa mga anino. Hindi, mula mismo sa anino. Umahon ito mula sa lupa at kinausap ako.
Sinabi nito na pagsisisihan ko habang buhay kung hindi ako susuko sa pulisya sa loob ng 24 na oras. At sabay sumigaw ito, "Officer! Ako ang may kasalanan! Kaya pakiusap, ikulong niyo ako!" At dito, nagulat si Woo Jin-chul at napasabi siya, "Ibig mong sabihin, lahat kayo ay nakakita ng shadow monster na iyon?" At sumagot ang mga kriminal, "Oo, totoo ang sinasabi namin." At sinabi ni Woo Jin-chul, "Paano natin ito papaliwanag sa mga nakakataas?" Pagkatapos, sinabi ng isa niyang kasamahan, "Woo Jin-chul, hayaan mo ng mga junior officer ang kumuha ng kanilang mga pahayag at sumama ka sa meeting room." At tagtakang sinabi ni Woo Jin-chul na, "Meeting room?" At lumipat ang eksena. Habang nasa loob ng meeting room, sinabi ni Woo Jin-chul na, "Ano? Gusto ninyong palayain ng lalaking umamin kanina?" At sumagot ang kanyang mga kasamahan officer, "Hinaan mo ang boses mo. Naririnig nila tayo mula sa labas." At sinabi ni Woo Jin-chul, "Gusto niyong palayain ng mga taong iyon? Ano ba talagang ibig niyong sabihin?" At sumilip sila sa may bintana at sinabi ng kanyang kasamahan, "Hindi ko sinasabing pakakawalan natin sila. Ang sinasabi ko ay pababayaan natin silang manatili sa labas at tingnan kung ano ang mangyayari pagkalipas ng 24 na oras." At sinabi ni Woo Jin-chul na, "Sir, sinasabi ko sa inyo, kalokohan lang ang mga sinasabi nila dahil lang sa epekto ng droga. Baka isa na naman bagong side effect ng kung anong pinagbabawal na gamot na nakakakita sila ng mga halimaw." Ngunit nagsalita ang isa nilang kasamahan, pero negatibo ang resulta ng kanilang drug test. "Ako mismo ang pumunta sa National Forensic Service para tignan ang resulta." At sinabi ng kanyang kasamahan, "At may katuturan ba na ang lahat ng ito na wala namang anumang koneksyon sa isa't isa ay sabay-sabay na umamin sa kanila ng mga krimen matapos makita ang parehong bagay? Matagal na tayong inutusan ng mga nakatataas na alamin kung ano ang nangyayari. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin tayong kahit anong paliwanag. Wala na tayong ibang pagpipilian. Kailangan natin gawin ito para makahanap ng kahit anong pahiwatig. Kaya ibigay natin ang mga kondisyong kailangan upang mas marami pa silang masabi." At napasabi si Woo Jin-chul na, "Pero paano kung may mas mangyari talaga?" Pagkatapos, nagtawanan lamang ang kanyang mga kasamahan. Habang nakangisi ang kasamahan ni Woo Jin-chul, sinabi nila, "Officer Woo Jin-chul, naniniwala ka ba sa mga multo o kung anuman?" At sinabi naman ng isa na, "Hindi ko alam na ganyan pala kalawak ang imahinasyon mo, Woo Jin-chul." Pagkatapos, nagsalita ang kanyang kasamahan, "Walang mangyayaring masama, Officer Woo Jin-chul. Dadalhin natin ang isa sa kanila sa isang tahimik na storage room at titignan kung ano ang mangyayari. May mga malalakas na opisyal na magbabantay sa kanya, kaya imposibleng makatakas siya. At kung sakaling may lumitaw ngang halimaw, pagkalipas ng 24 na oras gaya ng sinasabi nila, hindi ba't mas mabuti yon para sa atin? Ngayon, kailangan natin ng mga voluntaryo. Hindi mo kailangan sumama kung ayaw mo, Officer Woo Jin-chul." Ngunit sumagot si Woo Jin-chul na, "Hindi, sasama ako." At lumipat ang eksena sa isang abandonadong warehouse. Habang patuloy na umiiyak ang kriminal, sinabi nito, "Officer, hindi niyo pwedeng gawin ito. Mamamatay ako." At sinabi ng isang opisyal na, "Manatili ka lang dyan. May kailangan lang kaming imbestigahan." Ngunit patuloy pa rin sa pag-iyak ng kriminal. At sinabi nito, "Sinasabi ko sa inyo, mamamatay ako." At sumagot ang opisyal, "Hoy, sino bang nagsabing mamamatay ka? Nandito lang kami sa tabi mo. Babantayan ka namin." At nagtanong ito na, "Officer Kim, gaano katagal na lang bago matapos ang 24 na oras?" At sumagot si Officer Kim na, "Tingnan ko, mukhang mga 10 minuto na lang ang natitira." At sinabi pa ng isang opisyal na, "Talaga ba? Ang lamig naman dito." At dito napabulong si Woo Jin-chul. "May kakaiba. Pakiramdam ko, iba ang hangin sa paligid kumpara sa dati." Pagkatapos, sinabi ng isang opisyal, "Sir, tapos na ang oras." At dito, makikita ang kriminal na nanginginig sa takot. At sinabi nito, "Ha? Ano? Bakit walang nangyayari?" At sinabi ng opisyal, "Hoy, sabay-sabay ba talaga kayong gumamit ng droga o ano? Tumigil na kayo sa pagsisinungaling at sabihin niyo ang totoo. Mapapadali pa ang trabaho namin." Ngunit habang namumutla at nanginginig sa takot ang kriminal, sinabi nito, "Hindi, nakita talaga namin yun.
Nung araw na yun, ang totoo, apat kami nung una. At sa sandaling iyon, may kakaibang naramdaman si Woo Jin-chul at agad siyang sumigaw. Magpakita ka! Sinabi kong magpakita ka! At doon, kumawala ang isang anino at sa lakas nito, tumalsik ang lahat ng naroroon. Patuloy na umiiyak ang kriminal habang nanginginig sa matinding takot. At dito nga nagpakita ang mga shadow soldiers si Jinwoo, mga ant shadow. At sa isip ni Woo Jin-chul habang pinagmamasdan ang nangyayari, may lumitaw ngang halimaw at tatlo pa sila. At pagkatapos nito, mabilis na sumugod ang mga shadow soldiers papunta sa kriminal. At sa isang iglap, pinira-piraso nila ang katawan nito. Pagkatapos tapusin ng mga ant shadow ang kriminal, bigla naman napatingin ang isa sa kanila kay Woo Jin-chul. At dito, tilang ngumiti ito. Nagtaka si Woo Jin-chul at napasabi siya sa kanyang isipan, ngumiti ba sa akin ang langgam na yun? Hindi. Mas mahalaga pa rito, paano ko nalaman mula sa mga mata nito na masaya itong makita ako? Para bang naranasan ko ng ganitong sitwasyon noon. Pero bakit? Pagkatapos, lumipat ang eksena. Galit na galit ang boss nila Woo Jin-chul at sinabi nito, paano ninyo nagawang pumalpak ng ganito? Mga wala kayong silbi. Naglahong lalaking umamin ng walang iniwang kahit anong bakas. Mga pulis kayo at ang paliwanag ninyo na wala kayong lahat ng malay. Pagkatapos, napatingin siya kay Woo Jin-chul. Ikaw naman, Officer Woo Jin-chul, ikaw ang tumawag ng ambulansya, di ba? May naalala ka ba? At sumagot si Woo Jin-chul na, paumanhin po, nang may masmasan ako mula sa pagkabigla. Wala nang malay ang iba pang mga opisyal. At napasagot na lamang ang kanyang boss na, ay nako, seryoso ba to? Buti na lang at hindi pa ito nakakarating sa mga nakakataas. Kaya sarilinin nyo na lang ito. Sa ulat, ilalagay natin na nasugatan kayo habang iniimbestigahan ang Guro District Gang. Naiintindihan ba ninyo? At sabay-sabay silang sumagot na, yes sir. At lumipat ang eksena. Habang nakaupo si Woo Jin-chul sa kanyang mesa, napasabi siya sa kanyang sarili, may nangyayaring kakaiba. Sigurado ako. At biglang lumapit ang isa niyang kasamahan. Sir, iimbestigahin mo pa rin ba ang kaso ng mga lalaking umamin sa kanilang mga krimen? Pero sinabi na ng captain na, at sumagot si Woo Jin-chul, alam ko, personal na dahilan kung bakit ko ito gustong sundan. At sinabi ng kanyang kasamahan, wow, mukhang marami pang ibang kriminal ang umamin sa iba't ibang presinto bukod sa atin ha. At sumagot si Woo Jin-chul na, oo, mukhang gano'n na nga. At sinabi ng kanyang kasamahan, pero mukhang biglang bumaba ang bilang ng mga kriminal sa pagitan ng katapusan ng Pebrero at simula ng Marso ah. At sinabi ni Woo Jin-chul na, ano yun? May naiisip ka ba? At sumagot ang kanyang kasama na, wala naman pong espesyal. May maliit na book rental shop kasi noon ang tiyahin ko. Naalala ko lagi siyang nagre-reklamo na mahina ang negosyo sa pagitan ng katapusan ng Pebrero at simula ng Marso. Dahil yun ang panahon kung kailan nagsisimula o bumabalik sa eskwela ang mga bata. Walang kwentang impormasyon lang yun, hindi ba sir? At sumagot si Woo Jin-chul na, hindi, tatandaan ko yan. At lumipat ang eksena sa paaralan. Makikita si Jinwoo na muling bumalik sa pag-aaral sa kasalukuyang panahon. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, matapos ang mahabang digmaan sa Dimensional Rift, at matapos niyang akuin na mag-isa ang laban sa mga monarch. Narito na siyang muli, namumuhay bilang isang ordinaryong estudyante. Ngunit kahit nagbalik na sa normal ang kanyang buhay, hindi ganun kadaling burahin ang mga bakas ng kanyang nakaraan. Dahil sa kanyang pagbabalik sa paaralan, may ilang tao na agad nagsimulang magtanong tungkol sa kanya. Samantala sa faculty room, pinag-uusapan ng mga guro ang sitwasyon ng bagong estudyanteng si Song Jinwoo. At habang sinusuri nilang kanyang records, sinabi ng isang guro, maganda naman ang kanyang mga grado. Wala akong nakikitang malaking problema sa papel. Ngunit agad na sumagot ang isa pang guro, huwag kang magmadali. Tingnan mo muna nakasulat sa ibaba tungkol sa kanyang mga pagliban. Tumakas siya sa kanilang bahay sa loob ng 2 taon nung katatapos pa lamang niya ng elementarya at unang taon niya sa middle school. At sinabi ng isang guro na, sa tingin mo ba kakayanin mong hawakan ng estudyanteng ito? At sumagot naman ang isa pang guro na, alam mo naman kung bakit nila ako tinawag na The Cobra, hindi ba?
Ibigay mo sa akin kahit sinong pasaway at sisiguraduhin kong hindi na siya muling gagawa ng gulo. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa school grounds at sumigaw ang guro. Tahimik! Sino pang nagsasalita? At doon niya nakita si Jinwoo at sinabi niya sa kanyang isipan, andun pala siya, ang batang iyong si Song Jinwoo. Maaaring pasaway ka noon, pero gagawin kitang isang masunuring tropa. At nagmamadali siyang lumapit kay Jinwoo. Sabay nito, napansin niya ang suot nitong guwantes at sinabi niya sa kanyang isipan, nakagwantes pa siya, labag yun sa dress code ng paaralan. Kung ganun, ipapatikim ko sa kanyang kapangyarihan ng Black Flaming Dragon na nakatatak sa loob ko. At sinabi niya, hoy, ikaw, nakagwantes ka? Akala mo ba kung nasan ka ngayon? Ngunit bahagyang tumingin lamang si Jinwoo at nanlilisik ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ng guro. Kasabay nito, kumawala ang nakakatakot na presensya ni Jinwoo at agad na kinilabutan ang teacher. Pagkatapos, mabilis siyang tumalikod at sumigaw, kayong lahat, tumahimik kayo at tumayo ng maayos. At napabulong na lamang siya sa kanyang sarili. Nagkakamali lang ba ako na nakita ko ngayon? Pagkatapos ay nagsalita si Belyon, My King, ang lalaking yun kanina. At napasabi si Jinwoo na, oo, sa tingin ko nakita niya kayo. Bahagi rin kaya ito ng epekto na nagagawa ako sa mundong ito. At lumipat ang eksena sa loob ng classroom. Habang nakaupo si Jinwoo sa kanyang lamesa, may isang estudyanteng lumapit sa kanya. Hey, ikaw si Jinwoo. Song Jinwoo, tama ba? Ako si Yoonjil. Magkaklase tayo nung middle school. Dito ka rin ba nakatira sa lugar na ito? Lumipat ako rito noong nakaraang taon eh. Ngunit biglang may ilang bully na lumapit sa kanila at bilangga nilang estudyante. Hoy, tabi muna! Pagkatapos ay nilapitan nila si Jinwoo at sinabi ng isa na, wow, astig ka yata no? Nakagwantes ka pa ha? At sinabi naman ng isa na, pero bakit isang kamay lang ang may gwantes? May Black Flaming Dragon ba na nakatatak dyan? O ano? Katapos ay nagtawanan nga sila. At sinabi pa ng isa na, kamay ko, may Black Flaming Goat din na nakatatak sa kanang kamay ko. At dito napabulong na lang si Jinwoo. Ano ba ito? Sinusubukan ba nilang magtatag agad na silang siga dito? At sinabi ng isa na, hoy, alisin mo nga yung guwantes, susubukan ko. At sinabi naman ng isa na, hindi ba niya tayo naririnig? Sinabi na nating alisin niya ang guwantes eh, pero hindi siya sumasagot. At sinabi pa ng isa na, ano bang problema? May tattoo ka ba sa kaliwang kamay mo ano? At dito, nagsalita si Beru, My King, kung pahihintulutan niyo ako, pipira-pirasuhin ko ang kanilang mga katawan upang hindi na nila muling basusin ang inyong pangalan. At sumagot si Jinwoo, hindi ko binibigay ang pahintulot ko. Huwag mong gawin. At dito, dahan-dahan tinanggal ni Jinwoo ang kanyang guwantes. At lahat ng nakakita rito ay nanlaki ang mga mata at kinalabutan. At napasabi si Jinwoo sa kanyang isipan, nasugatan ang kamay kong ito sa laban ko, laban sa Dragon King na si Antares. Ito lamang ang sugat na hindi na gumaling. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga kaklase niya, ano, hindi pa ba kayo nakakita ng paso? At sinabi ng mga lalaki na, bakit naman seryoso ka masyado? Nagbibiro lang naman kami. At sinabi ng isa na, hoy, balik mo na lang yung guwantes. Kung hindi, baka mapanaginipan ko pa yung kamay mo. Ang pangit tingnan. Pagkatapos, sinabi ni Jinwoo kay Beru, hoy, wag mo silang sundan. Ano naman balak mong gawin sa kanila? At dito, kitang-kita ang pagkainis ni Beru. Ngunit hindi ito sumagot. At sinabi ni Jinwoo, tahimik na ulit. Mas maayos na ngayon. Pagkatapos, bahagyang ginamit ni Jinwoo ang kanyang kapangyarihan. At dito biglang nadapa at gumulong ang malalaki sa harap ng maraming estudyante. Agad silang pinagtawanan ng mga nakakita. At napasigaw si Beru, My King! At sumagot lamang si Jinwoo, konting biro lang yon para masaya. Pagkatapos, habang naglalakad si Jinwoo, sinundan siya ni Yoonjil. At sinabi nito, malaki talaga ang pinagbago mo nitong nakaraang 3 taon, Jinwoo. Hindi ka man lang natinag sa mga lalaking yun. Nagwa-workout ka na ba ngayon? At sumagot si Jinwoo na, marami rin ako naging training. At sinabi naman ni Yoonjil,
Kung ganun, sasali ka ba sa isang sports club? At napabulong si Jinwoo. Club? Pagkatapos ay sinabi niya na may isang club na gusto kong salihan. At dito, nagtaka si Yoonjil. Pagkatapos lumipat ang eksena. At sinabi ng isang professor na, gusto mong sumali sa track and field club? At sumagot si Jinwoo na, oo. At muling nagtanong ang professor, kayong dalawa? At sumagot naman si Jinwoo, hindi, ako lang. Pagkatapos, ipinakita ang mga miyembro ng track and field club at sinabi ng isa na, hoy, anong meron? Gusto ba nilang sumali sa club natin? Wala pa akong nakitang freshman na basta nalang pumasok dito at humiling sumali sa club. Iba ka rin bata ah. Student athlete ka ba? At sumagot si Jinwoo, hindi. At tinanong siya ng isa pang miyembro, may karanasan ka bang tumakbo nung middle school? At sumagot si Jinwoo, wala. At sinabi ng isa pang miyembro na, ang club na ito ay para sa mga student athlete. Kung wala kang karanasan sa pagtakbo, bakit gusto mong sumali sa track and field club? At sumagot si Jinwoo, may isang tao akong gustong makita sa track and field competition. Nasa middle school pa siya ngayon. Pero sigurado akong magaling na siya para makapasok sa regional competition. At napabulong si Jinwoo. Total, isa siyang talentadong track and field star bago niya isinuko ang pangarap na yon at naging isang high-ranking hunter. Kung sasali ako sa track and field competition para sa mga middle school at high school students, baka makasalubong ko siya ng natural. At sinabi ng isang miyembro na, competition? At sinabi naman ng isa na, okay, sige. Pero may isang kondisyon. Nakikita mo bang lalaking yun doon? Isa siyang second year reserve member. At siya ang pinakamabagal na runner sa club namin. Kung gusto mong sumali sa track and field club, dapat mas mabilis kang tumakbo kaysa sa kanya. At napasabi si Jinwoo sa kanyang isipan habang tinitignan niya ang lalaking iyon. Sa unang tingin payat siya, pero matitibay ang kanyang hita at mga binti. At tingnan mo ang kumpiyansang umaapaw sa kanya. Malinaw na nagsisinungaling ang captain. At sumagot si Jinwoo, sige, susubukan ko. Pagkatapos, nagtawanan ang mga miyembro ng club at pabulong na sinabi ng isa na hindi man lang niya nakilala ang nakakuha ng third place sa regional competition noong nakarang taon. Paano niya inaasahang makakapasok siya sa track and field club? At sinabi naman ng isa na, okay sige, pero nakakaboring kung tatakbo lang ng walang kapalit. Kapag nanalo ka, makakasali ka sa track and field club. Pero kapag natalo ka, ikaw ang maglalaba at maglilinis para sa amin ng libre sa loob ng isang buwan. At sumagot si Jinwoo na, okay, sige. Lumipat ang eksena sa faculty room ng paaralan at lumapit ang isang babaeng guro. At sinabi nito na, mas maayos na ba ang pakiramdam nyo ngayon, Mr. Park? At sumagot ito na, oo, sa tingin ko ay maayos na ako. Siguro magpapahinga muna ako at maninigarilyo. Pagkatapos, habang naninigarilyo si Mr. Park, napatingin siya sa track and field grounds at nakita niya si Jinwoo na tumatakbo. At napasabi siya na, bakit tumatakbo si Song Jinwoo kasama ng mga estudyante ng club ninyo? At sumagot ang isang guro na, siya ba? Si Song Jinwoo pala ang pangalan niya, no? May freshman kasi na dumating at nagsabing gusto niyang sumali sa track and field club. Sinubukan siya ng mga miyembro para makita kung gaano siya kabilis. At sobrang galing niya, kaya hindi nila siya matanggihan. Ngayon ay pinapatakbo nila siya para masubukan ang kanyang endurance. At sinabi ni Mr. Park na, endurance? At sumagot ang guro, oo, ika-20 ikot na niya ngayon. Nagsawa na nga akong manood kaya umakyat na lang ako rito. At napasabi si Mr. Park na, akala ko isa siyang pasaway na estudyante, pero mukhang nagkamali ako. Tama, dapat ko siyang tratuhin na walang anumang panghusga. Sa ganung paraan, mawawala ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanyang ugali. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang kinilabutan. At nang muli siyang tumingin kay Jinwoo, may nakita siyang mga aninong umiikot sa paligid nito. At napasabi siya na, ano bang mga nakikita ako ngayon? Nag-hallucinate ba ako? Hindi ito maaaring mangyari. At dito, nakita niya si Beru. Nakatayo ito sa harap ng salamin at nakatitig sa kanya. At lalo siyang tinakot ni Beru hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng malay. At nagulat ang isang guro, Mr. Park, ayos lang ba kayo? Pagkatapos, dumating si Igris at sinabi nito na, sinabi ko nang wag mong gawin yon. At sumagot si Beru, mukhang nakikita talaga tayo ng taong yun.
Matapos talunin ni Jinwoo ang lahat ng mga monarchs at iligtas ang mundo, sa wakas ay nakabalik na rin siya sa kanyang normal na buhay bilang isang estudyante. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na laban ang nasa isip niya, hindi na digmaan at hindi na rin ang kapalaran ng mundo. Kaya naman sumali siya sa track and field club, hindi para manalo, hindi para sumikat, kundi para muli nga makatagpo ang isang taong hindi niya kailanman nakalimutan. Ang taong matagal nang may espesyal na lugar sa kanyang puso. At ang taong yon ay si Cha-Hae-in. Abangan natin yan sa susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.